siya yung nagsumbong at itinuro si Gerald. Pero kilala niya si Gerald, hindi naman. Hindi po. Kasuhan na natin dito, Mhm. si Executive Master Sergeant Roberto Balais, Balais po. Sergeant Nico Pines Esquilon, Staff Sergeant Jerry Maliban, Staff Sergeant Antonio Bugayon, Mhm. Corporal Edward J. Blanco, at Patrolman Benedict Mangada. Yan pong nakakulong itong anim na ito. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Lumapit na sa Raffy Tulfo in action itong pamilya ni Jimboy Baltasar, yung biktima ng mistaken identity sa nabotas dahil ayon sa kanila noong unang araw pa lang or mismo nung nabarel itong si Jimboy ay hindi man lang umano inangat ng mga kapulisan mula sa tubig, hinayaan lamang ito. Kahit umano yung kabarangay ayon kay nanay, ang kanyang nirereklamo ay hindi umano tinulungan na iangat itong si Jimboy. Wala umanong nagresponde. Natatakot dahil natatakot nga umano itong mga kahit kabarangay at ang kanilang mga kapitbahay, pati itong opisyal ng barangay at ang mga pulis umano ay hinayaan na lang. At itong kapamilya ni nanay, ang nasa likod niya, yun umano ang sumisid dito kay Jimboy at inaangat. Kung nakita natin na picture na yakap-yakap nga ng kanyang pamilya, itong si Jimboy na wala ng buhay pagkatapos may angat sa tubig. Samantala, dahil walang tiwala umano itong sinanay sa mga kapulisan, ito rin ang rason kung bakit siya lumapit sa Raffy Tulfo in action. Dahil nung lumapit siya umano sa mga pulis ay mukhang pinapasapasahan siya at wala umanong patunay na nakulong na nga itong 6 na pulis na umano'y nagbarel sa kanyang apo. At hindi lang pala 6 mga kababayan po natin, dahil sa totoo umano ayon kay nanay halos 30 umanong pulis ang kanyang nakita sa lugar kung saan nangyari ang pamamarel sa kanyang apo. Kaya panoorin po natin at pakinggan ang ilan sa mga ikinuwento ni nanay dahil ang ating napanood o yung ating nakuhang mga balita sa mainstream media ay yung pagkamatay. Ngunit hindi natin narinig yung kwento nitong mga pamilya, lalo na itong lula ni Jimboy. Doon, nakita ko po talaga, ang dami nila, 30 pulis. 30 pong pulis. Opo, Lahat po napakadami sila po ang nila. namarel or hindi naman po? Nakita ko po, 30 pulis eh. Pero hindi ko po nakita kung talagang lahat po sila ay nagpaputok. Ma'am, sa ngayon po, para lang ma-update din tayo, ano po ang ginawa ng aksyon ng pulis natin, ng kapulisan natin? Wala pa ba? Wala po. At saka po, yung pumunta kami sa barangay, humingi po ako ng saklolo para po masisid yung apo ko. Wala po, hindi po kami tinulungan. Tinuro pa kami doon sa may pulis. Tapos, nandun kami sa pulis, nakangangalang kami ng apo ko na apo kong panganay. Ang taga Ito po yung nangyayari mga kababayan po natin pag isang mahirap na ang naging biktima ay tila ba hindi binibigyan agad ng responde, hindi agad binibigyan ng aksyon ng ating kapulisan, hindi agad binibigyan ng aksyon ng kahit sa barangay lamang. Ito yung patotoo na talagang hindi patas ang batas sa ating bansa pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Lalo na dahil yung lumabas na issue mga kababayan po natin ay sangkot nga sa patayan itong si Jimboy. tagal po, sabi ng pulis, mag-antay lang kayo, mag-antay lang kayo. Yung pagkaraan po ng kalating oras, tumawag po ito. Apo kong pangalawa, sabi po, ate, nandito na si Jimboy. Inangat po ni Tito Nick. Sinisid po niya, sabi ganun. So kamag-anak nyo pa po ang sumisid? Ito po. Kayo pa po sir ang sumisid? Hindi man lang kayo tinulungan ng mga pulis or ng mga taga-barangay? Inayupak talaga itong mga gumawa ng krimen kay Jimboy mga kababayan po natin. Imagine mo pagkatapos nilang itumba, dahil hindi natin mabanggit itong term na saktong termino, so itumba na lang ay parang aso or hayop na iniwanan na lang mga kababayan po natin. Imagine mo, hindi man lang nila inangat, hindi nila tiningnan kung buhay pa ba, pwede pa ba i-revive yung buhay. Walang puso mga kababayan po natin. Ganito na ba yung ating mga kapulisan? Kahit sabihin natin, sige siya po, kung talagang yun ang target nila, di ba? Dapat titingnan nila kung buhay pa, pwede pa ba i-revive or dapat iangat nila. Iniwanan lang mga kababayan po natin. Ito yung kwento sa likod ng nangyari sa mistaken identity. Kasi pagkakalam natin may namatay na mistaken identity. Pero hindi natin alam kung ano pa yung nangyari bago siya naiangat. Di ba? Itinumba, binaril kahit nasa tubig. Tapos iniwanan. Grabe.
Kahit mga kapitbahay po, wala po. Wala po kasi medyo natakot ba sila sa mga madaming pulis o dahil ayaw lang talaga nilang tumulong? Yun po talaga sila palagay ko. Medyo mirror po yung takot nila. Mm-mm. Yun po. Sige po. Ma'am Geraldine, may sinasabi po kayo kanina. Ano po yung sinasabi Nung niyo? kinabukasan po, nagsampa na po kami ng kaso po. Meron na po kayo na isang Opo. pang kaso. Pero mabalik lang ako sa iyo, Ma'am Lisa, no? May idea po ba kayo? Ano po ba nangyari? Bakit po pinagbabaril si Gerald habang nasa bangka lamang siya? Wala naman po yata siyang ginagawang mali. Kasi po, mayroon Sige po po, siya po silang muna. inutusan Hmm. na nagsabi daw po na nandun po yung pumatay po, yung madaling araw, si Rere daw po. Sino po si Rere? Hindi po alam yun. Hindi niyo po sila kilala. So Yan ang may target nagsabi lamang siguro. po sa mga pulis. Hindi niyo po kilala yung nagsabi? Tama Hindi ba? po, So may nagsabi lamang sa mga pulis na itong si Gerald, siya ang may kasalanan? Tama ba? hindi po. Or siya na siya si Rere? Opo. Okay, tapos? Tapos, sabi ko, bakit? Yung pala, napagkamalan lang po yung apo ko. Dalawa po sila. Sino po ang kasama ni Gerald noong mga panahon Si na ano yun? po, sa Aniboy po. Si Sunny Boy po ay wala namang kinalaman doon sa... Wala din po. Wala At din. saka din yung apo ko, wala din po. Okay, pero si Sunny Boy naman po ay okay naman po sa ngayon. Okay naman po. Okay. Ma'am Geraldine, may sinasabi po kayo. Nung nangyari po yun, may nagturo daw po na nandun daw po sa bangka yung hinahanap po nila. Mm-mm. Nung tinuro po, nung sinabi po na nandun daw po, ay una po nangyari nun, may nakakita po daw doon. Mm. Tapos nung po pagbalik po nung So, mga kababayan po natin, hindi man lang nila binirify, ano? At ayon nga sa ating kapulisan, mga kababayan po natin, sa mga opisyal ng Philippine National Police, ay bawal na pala itong pag-warning shot. Dapat umano ay talagang sumigaw, magpakilala, at doon na aristuhin. So bawal ang warning shot, at kung talagang tumakbo, lumaban, so doon na kailangan na magpaputok ng mga pulis po natin. Pero iba yung kanilang ginawa. Warning shot, nung tumalon dahil sa takot, doon, binaril pa, pati sa tubig. At ayon nga kay Senator Bato de la Rosa, ito umano ay hindi talaga alinsunod sa patakaran or sa operation ng ating mga pulis na kapag sa tubig pa ay tatarin mo pa ng bala. Unang-una, iwala naman umanong hawak na baril itong sinasabi nilang target nila. Kaya talagang kailangan umano ay training o i-orient umano yung mga pulis sa kanilang operational procedure dahil mali umano itong ginawa ng mga pulis. Alam nyo ba mga kababayan po natin na ang mga pulis ay hindi pala pinapangalanan ng kanilang abogado sa media, pero sa pagkakataong ito mga kababayan po natin ay pinangalanan nga ng kanilang district director, mga kababayan po natin, dahil sa inihingi nga ni nanay at ng Rapid Tulfo in action na dapat umano ay pangalanan para sa patas at para malaman ng taong bayan din, ano, kasi ang kanyang abogado o yung kanilang abogado ay nagpalabas nga ng statement na bawal umano pangalanan sa media itong mga pulis na umano may kaso at sangkot, mga kababayan po natin. At na-verify din po ng Rapid Tulfo in action sa barangay na wala palang coordination itong mga pulis na nagkandak ng kanilang operation at ang kanilang napagkamalang target nga itong si Jimboy Baltasar na 17 years old na isang mangingisda, mga kababayan po natin. Ito pala ang kanilang napagkamalan. So ang isa pa dyan, dapat kasi pag may mga ganitong operation, may mga target, dapat ay makipag-coordinate din sa barangay para alam ng barangay ang kanilang ginagawa, lalo na kung lehitimong operasyon ito. Pero wala umano, mga kababayan natin. Good afternoon po, Secretary Colala. Yes? Oo. Sec, kasan nyo na lang po yung linya. Halimbawa, sinabi nyo ma'am, meron kasing prior incident ng pagpatay, di ba? So pag ganyan na nagmamanhunt operation ng mga kapulisan natin, coordinated naman yan with the barangay, mga tanod, kasi kung taga dun yung tao na hinahanap nila. So supposedly, dapat may idea din yung kapitan natin para mako-coordinate ng maayos kung sino yung hinahanap. Nandyan na ba si Captain? Ayan, inaayos lang. Okay, sige. Pero ma'am, si Ma'am Geraldine na lang siguro ang ano ko, no. Prior to this incident na nangyari, ma'am, itong si Sir Gerald po, wala naman po siyang history na halimbawa ay may nakaaway sa mga kapulisan natin sa Navotas or nagkaroon ng bad track record sa Navotas. Wala naman po ganun, ma'am. Wala po. Okay. Sige, so talagang, kumbaga, Napagkamalan innocent lang. bystander lang si Sir Gerald, tapos napagkamalan lang talaga siya yung Rere po ba ang pangalan?
Ano po? Ray po, Ray. Rayren. Okay. Ito, attorney, may Ayan na. makakausap tayo na isa din sa mga biktima, si Sunny. Ayan, mas Si mabuti. alias Sunny. Okay po. Sige. Hello? Hello? Yes, good afternoon, Sunny. Oo. Good afternoon, Sunny. Si Attorney Pao Cruz po ito ng ACT-CIS Party List at live po tayo sa programa ni Senator Raffy, ang Wanted sa Radyo. Sir, nandito po ang mga kamag-anak ni Sir Gerald Tolentino, ang kasamahan niyo po nung nangyari ang insidente. Sir Sunny, maaari niyo po bang i-describe sa amin ano po ba yung nangyari bago po nagkaroon ng putukan ng baril dyan sa inyo? Ganun po. Na-coordinate po ba yan ng maayos, sir? Of course, inaalam yan ng mga kapulisan natin. Kasama naman palagi yan kung may pagkakataon na tumulong ang mga barangay tanod natin, iniinganyo po natin yan na tumulong. Maganda naman ang samahan ng mga barangay officials natin, nato na itong sasakupan na ito sa ating pong mga kapulisan. Wala pong question doon sa pagtutulungan ng mga Okay. kasamahan General, natin dyan. Oo. General, kaso kasi General Gapas, wala po kasing nangyaring coordination na ganyan. na-verify po natin. Na-verify po namin with the barangay NBBS Kaunlaran na Botas po na wala pong nangyaring coordination. As I mentioned earlier, General, usually coordinated yan. Police response naman ito na gagawin talaga ng police, meron or wala silang makasamang mga barangay tanod. Yes, I agree, General, na supposedly that's a police response and that's correct. However, hindi ba po dapat, kagaya ng sinabi ninyo kanina, na yung tip na yon, kung sino man yung nagturo, that should have been verified. 'Di ba? Hindi naman porket sinabi ko, uy, siya yung pumatay. Babariling ko na agad si Shari, 'di ba? Tama po ba ako, General? Meron po kayong punto doon. Pero malinaw nga po na kami naman ay nagsasabi nga, kami nga mismong nagdemanda at sa mga pulisan, dahil po nakikita rin po namin na mayroong obvious, kasi simula pa lang, na Sino po ba itong mga to, General Gapas? Sure, yes po, General. itong nakasuhan na natin dito, si Executive Master Sergeant Roberto Balais, Balais po. Sergeant Nico Pines Esquilon, Staff Sergeant Jerry Maliban, Staff Sergeant Antonio Bugayong, Corporal Edward J. Blanco, at Patrolman Benedict Mangada. Yan po yung mga na-identify sa investigasyon ng ating kapulisan. Hindi ay anin po. So, yun po mga kababayan po natin, yung binanggit ni General na mga pangalan, yun po umano yung mga 6 na sangkot mga kababayan po natin. Pero as of now, for the latest update mga kababayan po natin, ay sinibak na umano sa kanilang pwesto, itong 27. So 27 umano na kasama doon sa operation. Itong sinasabi ni nanay na halos 30 umano kapulis ang kanya nakita. So marami kasi sila mga kababayan po natin, pero parang 6 lang kasi yung talagang nagkandak nitong sa kanya manhunt So ang nabutan ni nanay ay marami umanong pulis. So ibig sabihin yung buong team na yon ay sinibak na mga kababayan po natin. Pero syempre sinibak hindi ibig sabihin ay tanggal na bilang pulis, kundi posibleng hinold, posibleng nilipat sa ibang assignment mga kababayan po natin. So pakinggan naman po natin yung naging interview ni spokesperson na si Police Colonel Jen Pajardo, spokesperson ng PNP, sa kanyang interview sa PTV mga kababayan po natin. Kaugnay din po sa development actually tatlo kasi ngayon yung parang kinasangkutan ng pulis. Isa yung sa Taguig, yung binaril niya ang kanyang kasamahan. So nakasuhan na yon at nakulong na. Tapos itong Siyam na nasa Imos, Cavite. Itong parang holidap ang nangyayari, holinakaw ang nangyayari mga kababayan po natin. So ngayon nakasuhan na rin sila ng administratibo dahil sa kanilang ginawang pagnanakaw doon sa bahay ng dating propesora. So Siyam kasama yung kanilang hipi na sinibak na rin sa pwesto. At ito ngayon ang kay Jimboy na 6 ay nakakulong na rin umano ayon sa pamunuan ng Philippine National Police. Pakinggan natin si Jen Pajardo. Na police commission, non-commission officer at kasalukuyan pong nakakulong itong 6 na ito. Samantalang yung kasama po nilang opisyal na doon po sa isinampang admin case ay nasa restrictive custody po habang dinidinig po yung admin case po nila. Okay, Colonel, ano ba yung mga reklamong inihain sa mga pulis, itong 6 na pulis na ito sa naturang insidente?
Ang sinampahan po natin ng reckless imprudence resulting in homicide sa city prosecutors po noong August 3 ay yung pong 6 na non-commissioned officer po. Samantalang doon sa admin case naman po kung saan kasama rin po yung kanilang team leader na 2 opisyal ay sinampahan po sila ng grave neglect of duty doon po sa 2 opisyal na team leader nila under the doctrine of women's responsibility. Samantalang yung 6 na pulis, ang isinampa po natin na kasong administratibo ay grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer po. Kaya gusto nga po ng ating GPNP na mabilis na ma-resolve po itong kaso na ito. So asahan niyo po na magiging mabilis po yung pag-resolve nitong admin case ng mga pulis na involved. Kahit yung mga reminders natin ay meron pa rin mga pulis na nagsasangkot sa mga ganitong insidente at these are isolated cases pero hindi ito ipinagwawalang bahala ng leadership po ng PNP. Kaya naman po sinisiguro natin yung mga pulis na mga nai-involve sa mga ganitong insidente ay mabilis po natin na isasagwa yung natatapos yung mga administrative case at itong nakakaang taon hanggang ngayong Agosto nga po ay marami na po tayong pulis na dinismiss, may mga dinemote na rin po tayo at sinuspend para siguraduhin na yung ating disciplinary machinery ay gumagana bilang babala din doon sa mga pulis pa na ayaw magbagong buhay ay may kakahinatnan po. Nga mga kababayan po natin, so nagkaroon ng cleansing sa hanay ng Philippine National Police, pinagtatanggal ang matataas na opisyal ng Philippine National Police na sangkot sa illegal na droga. So akala natin yun lang nahulihan ng maraming droga. Akala natin yun lang yung mga pulis na talagang wala sa ayos o pulis patola, anong tawag natin diyan, pulis kalawag. So tingnan niyo mga kababayan po natin magkasunod So talagang kulang sa training itong ating mga pulis na panay sangkot sa maraming anomalya. Unlike sa ating Philippine Army, so wala naman tayong nabalitaan ng mga ganitong klaseng instances mga kababayan po natin na imagine mo binaril yung kapwa pulis, niransak ang bahay ng isang propisera, ito naman binaril ang isang umano'y target na wala namang parang hindi na-verify ng maayos ang kanilang target. So nangako naman nga ang pamunuan ng Philippine National Police, siyempre sa pamumuno ni PNP Chief Acorda na umano'y gusto nila magkaroon agad ng mabilisang aksyon at maresolba nga itong kaso mga kababayan po natin. Kaso hindi talaga mawala sa atin na bilang ordinaryong Pilipino, mga kababayan po natin, na mawala ng tiwala sa mga pulis. Kaya itong ginawa ng pamilya ni Jimboy, lalo na yung kanyang lula, si Nanay Lisa, na lumapit agad sa Rafi Tulfo in action para lalong mas mapabilis ang pagbigay ng hustisya sa kanyang apo. So kasi baka hindi ito pipick upin ng national media ay posibleng parang mairis na lang. So pasalamat na lang itong pamilya ni Jimboy dahil pinick up ng media. Kaya pumutok ang isyong ito mga kababayan po natin. So ngayong araw dumalaw din si PNP Chief Acorda doon sa pamilya or sa burol mismo nitong ni Jimboy Baltasar at pati na rin itong si Secretary Abalos ng DILG. Nagbigay sila ng tulong at nangako ng mabilisang suporta. So ngayong araw din ay dumating din itong nanay ni Jimboy mula sa Qatar mga kababayan po natin. So napakasakit sa isang magulang na uuwi na nakalagay na nga sa kabaong ang kanyang anak. Nagsakripisyo sa ibang bansa pero ganito pa ang naging kapalaran ng kanyang anak. Napakasakit mga kababayan po natin. So nakikiramay po tayo at sana mabigyan agad ng agarang aksyon. At itong mga pulis na ito ay hindi dapat ito maabsuelto, dapat ito makulong dahil sa kanilang ginawa. Pagkatapos nilang itumba, hinayaan na parang hayop na hindi man lang inangat mula sa pagkalubog sa tubig itong si Jimboy. Hindi man lang nila chinek kung patay na ba o pwede pa i-retrieve. So talagang malaki ang kanilang kasalanan mga kababayan po natin na hindi dapat talaga palagpasin, lalo na yung mga namumuno sa Philippine National Police.